Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Malacanang has declared war against INC. Ito ang naging pahayag ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos arestuhin si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder. Sa kanyang social media post, iniuugnay ni Barsaga ang pag-aresto kay Marcoleta sa INC kung saan kabilang ang senador at sinabi nagdeklara na ba ng digmaan ang Malacanang laban sa Iglesia ni Cristo. Ang pahayag na ito ay inilabas kasunod ng pagsuko ni Marcoleta sa mga otoridad matapos maglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest at hold departure order laban sa kaniya kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. At para sa buong detalye pa ng balita, narito panoorin natin ang full video. Umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni ex-Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya dito, Malacanang has declared war against Iglesia ni Cristo with Senator Marcoleta's arrest. Ako, never in my mind na mangyari ito. Isang matinong senador, minamahal ng marami, ay ipapakulong. At ang utos o ang may pakana walang iba kundi ang Malacanang. Agree ako dito kay ex-Congressman Barsaga sa kanyang opinion pahayag na Malacanang has declared war on Iglesia ni Cristo. Okay. So, sa mga nag-react, 35,000 ang nag-react, 20,000 ang nag-like or nag-agree, 11,000 ang umiiyak, 1,000 ang galit, 879 lang ang tumatawa. Nasa 2% lang ang hindi sumasang-ayon sa pahayag ni ex-Congressman Barsaga. So, tingnan natin ano ang magiging counteraction ng Iglesia ni Cristo ngayon. KJ Padruela, mabilis naman pala kasuhan sa hindi ngalang kakampi ng mga maleta gang. Yes, I agree. Marvic, walang utang na loob. Yes, bakit walang utang na loob? Si PBBM was endorsed by Iglesia ni Cristo. Mulat sa pool, mula pa sa kanyang amahan, Marcos Sr., ang ini-endorse ng Iglesia ni Cristo is Marcos. So ngayon, lumalabas, wala silang utang na loob sa Iglesia ni Cristo. Ano pa? Asil Dila, abuso na, sobra na. Grace Bergado, basta ngagba, wala sa tamang pag-iisip yan. Selective justice, sabi ni AC Rojas. Rivera Nodes, kawawang Pilipinas, ilang tao lang ang may hawak ng batas. May nabasa akong post ni Cathy Binag, sabi niya, si Butod daw. Kilala nyo ba si Butod? Bahala kayo kung sino si Butod. Yun ang post ni Cathy Binag. Si Butod daw ang nag-utos na taniman ng kaso si Marcoleta para tumigil na siya sa kadadaldal, kakukulit sa flood control scandal investigation.
Mariam Huaton, Bongbong Marcos, ikaw ang big fish, ikaw ang mastermind. Huwag mong gawing tanga at bubo ang mga Pilipino. Alam naming lahat na ikaw ang puno ng lahat ng pagnanakaw, pang-abuso, panggigibit, traidor ka. Nationalist Joyce, Selective Justice. Susan Lorete, di pa kasi tinuloy, susupport naman, hindi lang INC. Meaning nito yung rally, hindi pa tinuloy. Huwag kayong mabibigla, bukas makalawa, dambuhalang rally na ang mangyayari. Kasi kung ginawa ng Iglesia ni Cristo ang dambuhalang rally nung, I think, January of 2025, correct me if I'm wrong, yung halos 2 million ang nagpakita sa Quirino Grandstand. Peace rally para panawagan na huwag ituloy ang impeachment. Kung nagawa nila yan para suportahan ang no impeachment campaign para kay BP Sara, how much more ito ngayon? Makukulong na ang isa sa mga members nila. I believe mayroong counter-action nito ang Iglesia ni Cristo. Ano ba? Kepler de Vera, kawawang Pilipinas, kung sino pa yung pinaglalaban sa flood control scandal, siya pang kinasuhan, baliktad na talaga ang mundo. Ganyan din ang pahayag ni ex-congressman Mike Defensor. Kung sino pa yung lumalaban, nagsasalita sa laban sa korupsyon sa flood control, kami pa ang unang nakulong. Kaya silang dalawa ngayon ni Senator Marcoleta na nakakulong na. So, ito po yung mga pruweba ng selective justice dito sa ating bansa. But then, relax lang po tayo. Sabi ng Diyos, it's vengeance is mine. It's not yours. So tayo, huwag tayong gagawa ng marahas. Pwede tayong magreklamo, kailang peaceful protest, peaceful assemblies lang. Kailang walang violence. Pabayaan natin ang Panginoon na siya ang maghihiganti para sa atin. Kasi tayo ang biktima sa injustice na nangyari ngayon. Yung nakawan sa flood control, tayo ang biktima. At ang Diyos ngayon ang magbibigay sa atin ng hustisya. Kung itong administrasyong ito, kung wala tayong makuhang justice, so be it. May pag-asa pa tayong hustisya sa 2028. At ang mas importante, may hustisya tayong makukuha sa hukuman ng Diyos. Dahil lahat ng tao haharap sa hukuman ng Diyos at doon mapaparusahan sila. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Net25 News and Information. Dinala si Senator Rodante Marcoleta sa Camp Crame para sa kanyang booking process ngayong Hulyo 6. Kasama ni Marcoleta sina DILG Secretary John B. Crimolia at PNP Chief Melencio Nartates Jr. Okay. So ano yung booking process? Ito na po yung pagkuha ng fingerprints, mugshot, health check-up, another personal information tungkol sa ano, yung na-issuean ng warrant of arrest is mag-fill up yung kanyang mga personal information, and then dahil ito non-bailable offense, ano na siya, maa-assignan na siya ng cell number o prison cell number. Kung bailable offense sana, wala lang, magpiyansa lang, makunan siya ng magset, magbayad ng kaukulang piyansa, dadalin yung bayad, kung yung mga magpiyansa, dadalhin sa land bank. Yung land bank, pag nag-issue na ng resibo na nakabayad na ng piyansa, ipapakita na yon ng korte sa bailable offense, itong sinasabi ko. Sayang lang, nakakalungkot. Maganda lang sana kung bailable. Non-bailable eh. So kung bailable offense, after the mugshot and everything, fingerprints, ano na, dadalhin na yung bayad
sa land bank. Pag nag-issue na ng resibo ng land bank, ipapakita na sa korte. Pag nakita ng korte yung piyansa, ang korte mag-i-issue na naman ng panibagong order na parang nire-resend o binabali, wala na yung arrest warrant is nawala na ng visa. Bakit? Nag-post bail naman yung akusado. Ganon. Ganon ang sistema. Dito kay Senator Marcoleta ang masakit dahil non-bailable, wala. Pag nakuna na siya ng mugshot, the rest of the booking process, dadalhin na siya sa kanyang prison cell number sa Quezon City Payatas Jail. Makakasama niya doon si Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. May nabasa akong post kanina, BGMP. Diba? Yung Bureau of Jail Management and Penology. Yan ang prison. So, B. Sino yung B? Bong Revilla. G. Jinggoy Estrada. M. Marcoleta. P. Blank. Sino ang susunod na P? Sino ba ang senador na tingin nyo na isusunod nila na kakasuhan at ipapakulong? Kasi yung dalawang bumaliktad, sa tingin ko, ligtas na yun. Ligtas hanggang 2028. But after 2028, humanda sila, I don't know. P. So, Bato, nagtatago naman. Bongo. ICC yun. Sa dalawang Cayetano, wala naman silang maikakaso sa dalawang Cayetano. Kay Ligarda, wala rin. Dito sa magkapatid na Villar, lalo na si Mark Villar, baka yan ang isusunod. So, Villar P. So, malayo, BGMP. Talagang isa-isa. Pwede rin si Manang Aimee pala. Sinasabi ni Manang Aimee, ako ang isusunod nila. Kasi isa ring makulit itong si Senator Aimee. BGMP. Paano maging P si Manang Aimee? But anyway, suportahan natin itong dalawang magigiting na senador in terms of our prayers. Kaya kung isama na rin natin, suporta natin kay dating Congressman Mike Defensor. Kasi kasama na rin siya na makukulong. On the way na siya kanina, mag-surrender sa korte. And from there, dadalhin na naman siya sa Camp Crame para sa ano. So, baka mamayang hapon, makita na natin yung mugshot ni Senator Marcoleta and ex-Congressman Defensor. And siguro, pag may palabas nila yan, tuwan-tuwa ang mga loyalist, tuwan-tuwa ang mga kakamping, tuwan-tuwa ang mga makakaliwa. Pag makita nila yung mugshot ni Senator Marcoleta, ex-Congressman Mike Defensor, tuwan-tuwa yung majority black. At huwag kayong magkumpiyansa dahil bilog ang mundo. Temporaryo lang ito. May hangganan ang lahat. So, nasa inyo ngayon ang bola. Nasa inyo ang beat. Balang araw, mawawala ang beat. Kaya tingnan natin. Kaya, again, nakakalungkot. But tanggapin natin. Ito na nga ano. Ang bantayan natin ngayon, ano ang counteraction ng Iglesia ni Cristo. Kasi nung wala pang warrant of arrest, nag-rally na sila 3 days. Ngayon, na mayroon ng nakakulong na ang isa sa mga members nila, sabi nila, we are one . Sakit ng isa, sakit nila lahat. Meron na naman kayang malawakang rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Abangan po natin. So mamaya din, magsisimula na yung impeachment trial ni BP Sara. So, timing, kaayo itong pag-aresto nila kay Senator Marcoleta kasi nawalan na ng isang batikang abogado, Senator Judge, na pwedeng kumwestiyon sa ginagawa sa impeachment trial. But again, huwag kayong masyadong magkumpiyansa. Ang huling halakha, di natin alam kung kanino.
Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Billionario News Channel. Look, tignan. The mugshots of Senator Rodante Marcoleta, former Anak Kalusugan Representative Mike Defensor, and businessman Joseph Espiritu after undergoing the mandatory booking process at PNP CIDG quarters at Camp Crame. The three were ordered arrested on Monday by the Sandigan Bayan for plunder over Marcoleta's supposed failure to declare 75 million in campaign donations he received from the three accused. So yan papansin nyo, yung mukha ni Senator Marcoleta, maliwalas, may ngiti. Yan nakangiti. Talagang napaghandaan niya na yung sarili niya na alam niya hindi niya excuse me, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Napakaganda yung aura. Wow. Palaban. Basa tayo sa mga comments. Carlos Kita. Kilala ko ito. Retired general ito. Senior ko. Dati kong brigade commander. Marcos Jr. et al. Hahatulan kayo ng Diyos at taong bayan. May Sampang. Cheese at Joel naman. Para mas masaya. Mukhang malungkot yung tatlo ito, si Gia, 75 million versus 1 trillion. Wala tayong magawa They are in power. Kaya kahit trillions yung nawawala, okay lang yun dahil magkakampi sila. Serex Geno, ang bilis ng Sandigan Bayan kumilos ngayon. Parang wala nang backlogs. Iba talaga. Yes, nakakapagtaka Ang bilis. Super bilis. After mga 2 or 3 days lang mula nung isinampa, may warrant of arrest na. Sige lang. Okay, so ano pa? Ito, temporary lang ito na setback. Hindi lahat ng nakukulong, hindi lahat ng may mugshot, automatic ng masama o ano. Trial pa lang ito. Ang korte nakakita lang ng probable cause. Okay? Ang labanan doon na sa trial. Narinig ko kanina si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook Live. This is a no case of plunder. Wala talagang plunder ito. Maalala ko si Attorney Vic, mayroon akong kaibigan na sinampahan din ng kaso. At ang abogado niya is dito sa law firm ni Attorney Vic. Nung nag-usap-usap kami, sabi niya, walang case talaga ito. Sabi niya, kahit aabutin pa tayo sa Supreme Court, ipaglalaban namin itong kaso na ito. Tapos ang maganda, ang law firm na Attorney Vic, nagbigay ng pro bono. Libre ang serbisyo nila doon sa kaso na ipinaglaban nila, kaso ng aking kaibigan. At totoo nga. Pagdating na sa trial, kalahati pa lang ng trial. Kasi ang trial, first part is defense.
mag-present ng kanilang mga evidences. Second part, ang una pala, prosecution. Yung nag-akusa, mag-present. First part. Second part, defense. Mag-present din ng mga ebidensya, testigo nila. Sa kaso ng kaibigan ko, na at the start, sinabi na ni Atty. Vic na no case ito. Walang kasalanan ang inakusahan. So, nung nagkaroon na ng trial, first phase pa lang, wala na. Ang hina yung ebidensya. Kaya ang abogado, nag-file kaagad ng demurrer to evidence. Tinanggap ng piskal yung demurrer to evidence. Ang demurrer to evidence, ibig sabihin yan, mahina ang ebidensya ng prosecution. Na-dismiss kaagad yung kaso. So yung trial hindi na kumpleto, kalahati lang. Kaya believe ako dito kay Atty. Vic. Nung sinabi niya na walang kaso ito, pananakot lang itong kaso na ito. So, hearing Atty. Vic na nagsasabi ngayon na walang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta at kay Mike Defensor, naniniwala ko. Kaya, huwag po tayong madismaya mga kaibigan, temporary setback lang ito. Ipakita natin ang ating suporta sa mga nakakulong ngayon, Marcoleta, Defensor at Jinggoy. Pagdasal natin sila. Darating ang panahon, madidismiss itong mga kaso na ito kasi naniniwala ko pagdating na sa korte meron pa ring hustisya. Ang problema lang dito sa ombudsman, naniniwala ako sa paratang ng iglesia na meron ng selective justice na ginagawa ng ombudsman. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.